BBM. Ito, inaantay ito. Ito, gustong-gusto to ng taong bayan. Maraming nag-aantay dito. Maraming magdidiwang pag ito ay natuloy. BBM, malapit ng magpa-drug test. Ayan po ang magiging topic natin sa araw na ito. Huwag pong kakalimutan na sana po pagpasok nyo pa lang, i-like nyo na agad itong vlog na ito or itong video na ito. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Magandang balita ito at ito po yung inaantay ng mga Pilipino. Sana lang po ay hindi ito mapolitika na naman. Dapat siguro magkusang loob na si Bongbong Marcos. Huwag niya nang takbuhan ito. Ang tagal niya nang tinatakbuhan ito eh. Even before the election, binablog ko na yan, Bongbong Marcos, hindi mo matatakbuhan itong issue na to. Susuwagin ka niyan kasi maghahanap ang taong bayan ng katotohanan. Ito na po yung inaantay ninyo. Malapit na. Suportado ng nakararaming Pilipino ang inihaing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na sumailalim sa physical at medical examination si Pangulong Marcos Jr. at isa publiko ang medical report nito. Madeline, ulitin ko isa publiko ang medical records at hindi lang yon, pati drug test. Villar Moratillo sa balita. Dapat, siyempre para malaman ng mamamayan. Oo, tama yun. Kailangan malaman ng publiko. Kahit naman sinong presidente dati pa eh. Kung anong kalagayan ng presidente, dapat malalaman ng taong bayan yun eh. Itong iginiit ng ilan nating kababayan na nakausap ng Net25 News team patungkol sa petisyon sa Korte Suprema na humihiling na atasan nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical examination. Sa petisyong inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, iginiit nito na ang kalusugan at well-being ng Pangulo ay matter of public concern at dapat isa publiko. Bukod sa physical exam, hiniling rin na magpasailalim ang Pangulo sa hair follicle test para malaman kung gumagamit ba ito ng illegal na droga. Yun, Bongbong Marcos, sana naman. Wag na naman yung ipakita mo yung sa St. Luke's tapos na. Hindi ko po pinagbibintangan ng St. Luke's na fake news. Kaya lang, naglabas sila tapos na. Diba? Sana, magtawag ka ng media. Pag naglabas ka ng medical records, pa-interview mo rin yung naglabas na doktor, na ito ay legit. And at the same time, pag nagpa-drug test ka, magsama ka ng media. Eto, dito ako magpapa-drug test. Dito sa ospital na ito, dito sa PIDEA na to, hair follicle test. Eto, bubunutin ko mismo. Ibibigay ko kay doktor, kwek-kwek. I-examine nyo yan. Walang lusot. Ang punto rito ng Korte Suprema ay maalis ang pagdududa ng taong bayan. Hindi para lusutan. Naiintindihan? Kasi kung dadayain nyo lang or gagawin nyo lang yung drug test ng hindi convincing, walang purpose. Ang pinaka-purpose, maalis yung duda at manumbalik ang tiwala sa'yo. Hindi babalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Remember this, mawawala ang mandato mo pag wala ang tiwala ng taong bayan. It's just a matter of time. Pag napatunayan mo na hair follicle test, live, maniniwala ang taong bayan sa'yo. Ano kayang palagay dito ng publiko? Para sa kanya din yun eh. Kung nagsisinungaling ba siya o hindi, totoo sinabi niya wala siyang bisyo, ganyan. Oo, kung kailangan talaga niya magpa-test para malaman din ng taong bayan kung totoo ba talaga o hindi. Siguro sir, para mas okay po yung sa mga tao. Una Kasi, alam mo, hindi naman kailangan, pinahihirapan pa. Diba? Halimbawa ako, diba? Ako ay isang, halimbawa senador, at duda ang taong bayan na ako'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Di kasino ba namang sabihin ko, sige, i-live natin. Diba? Andali ko, sige, gusto mo 3 times a day, 3 times a week, magpa-drug test ako. Andali naman eh. Bongbong naman, nagtataka ako sa iyo. Bakit tago ka ng tago sa drug test? Kailangan mo pa ang Korte Suprema. Pambihira naman. Bakit may maraming, Bongbong Marcos, maraming paraan
na pwede mo namang padaliin ang buhay ng Pilipino. Bakit pati pagpapadrug test, pati medical test mo, pinahihirapan mo pa ang Pilipinas? Wala ka namang gagawin dito sa Pilipinas kung hindi pahirapan kami. Dito, inatasan ng Korte Suprema ang Pangulo na magkomento sa nasabing petisyon. 10 araw ang ibinigay ng SC para maisumite ang komento. Sabi ng Malacanang, susunod sila sa Korte Suprema. Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Okay, paano siya makakapag-comment? Abogado siya. Kontra niya sa Supreme Court, o madidisbar siya. Pero kayo puminta. Pintahin niyo yung pagmumukha ni Claire Castro sa sagot niyang yan. Stress. Stress ka. Mukha bang confident si Claire Castro dyan sa examination na yan? Dyan sa medical exam at saka sa hair follicle test. Mukha ba siyang confident? O mukhang stress siya? Hindi yung sinabi niya na gagawin nila. Yung kanyang demeanor. Mukha bang gusto niya? Mukhang ayaw niya. Dito pa lang nilalaglag niya na si Bongbong Marcos eh. Parang isip-isip. Ako ang dating sa akin, pambira, yari na tayo kami dito. Yari na kami rito. Malaking problema to. Paano na namang lulusutan? Diba yung ganyang mukha di ba? Mukha ba siyang masaya? Naubuso na siya ng palusot. Ay, nakahirap magtanggol, no? Sa palpak na amo. Gagawa po ng comment. Madilim Villarmo Rotilio para sa mata. Yan. So, good luck sa'yo, Bongbong Marcos, at sana i-live mo. Huwag mong taguan at lusutan ang batas. Next po. Pag-usapan natin bahagya ito kasi gusto ko lang matawa kayo. Tingnan nyo po kung gaano kadesperada to si Risa yung Tiberos. Kulang na lang ilako ang sarili. Hindi, magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili, Risa Ontiveros. Ilang beses ko namang sinabi na bukas at willing ako gawin yung tungkuling iyon. So right now, seryosong pinaghahandaan at kinoconsider yung possibility na yon. And eventually, kung ako or kung iba pa sa hanay namin ang lumabas na pinakamalakas mula sa aming hanay, ang magiging, as from the start, ang magiging posisyon ko pa rin ay magkaisa kami para suportahan whether ako. Ito yan. So, sa madaling salita, si Risa ay pumupostura or nilalako ang sarili na siya ay handang tumakbo. Samantalang yung iba pinipilit, si Risa nagpupumilit. Can you see the obvious? Can you see the desperation of Risa? Can you see the desperation of the yellows? Diba? Pilit to ng pilit. Hindi nga aabot sa 1% ang sa survey ito si Risa. Maswerte na kung umabot ng 3% sa survey ito si Risa. 'Di ba? Maawa naman kayo mga pinklawan. Kung ito ang inyong gagawing standard bearer. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Tunay na inodoro ang dilawan. Tunay na laos na ang dilawan. Tunay na wala ng influence ang dilawan. Tunay na desperado na ang dilawan kung ginawa nilang standard bearer to si Risa. O wala talaga. Wala na silang pag-asa. Kaya pag ito naging standard bearer nyo, asahan ninyo si Trillanes, alis na nagbansa. Walang panalo to. Malayo sa kalingkingan. Wala. Kasi na-discover na ng tao to ako nga, baka sa tingin ko, barangay captain, hindi na to manalo. Malabo na to. Malabo. Ako o iba pa mula sa hanay namin. Basta kung sino ang pinakamalakas na maaaring mag-contend from our ranks. Wala na si former Vice President Reyno Rodrigo. Na siya, for re-election na siya doon sa Naga. So, aside from you, may mga nag-apply na sa'yo for
senatorial time or Wala pa namang nag-a-apply. Pero actually, May nag-apply na sa senador. Kasi ayaw na ni Lenny. Oh, hindi nagsabi na siya hindi siya may nag-apply na siya sa senador. Naawa ako dito kay Risa, nagmumukhang tanga. Wag niyo nang gawing masyadong mukhang tanga. mula nung 2022, nung pinaghandaan namin yung midterms last year, at mula last year na pinaghahandaan ang general elections, patuloy naman akong kumakausap sa mga kasama sa reform, opposition, modernizing forces na magbuo ng Senate slate sa midterms at magbuo ng complete slate para sa general elections. Ang gulo-gulo nito, tinatawag niya yung opposition. Paano kayo magiging opposition? Gusto nyong pakipagsabwatan sa gobyerno. 'Di ba? Doon pa lang sa word na opposition ay dapat iba kayo sa gagawing partido or patatakbuhin ng gobyerno. Ang gusto mo, magkaroon kayo ng gobyerno ng pagkakaisa. Paano kayo naging opposition? Meron pa kayong tinatawag na modern reforms. Ganun din yun. Kayo-kayo lang din yun. Ang accurate na pangalan nyo, kain suka. Modern reforms, So patuloy yung ganyang mga pag-uusap, ganyang pag-iimbita na magbuo kami ng buong slate at magkaisa kami para doon. possibility na i-adapt ng administration also ito sa user. I cannot speak for the administration. At first things first, ang unang tungkulin namin ay ayusin ang sarili namin, ang aming bakuran, so that any other groups na maaring lumapit, if they do, they would find us timely, ready, strong. Hindi pa rin kayo mananalo. 'Di ba? So, yun naman ang plano nila. Isa lang ang patatakbuhin para one-on-one lang lamang kay Sara. Naduwag na si Lenny, alam niya hindi siya mananalo Siyempre, kung ikaw ay may pinanghahawakang pangalan at alam mong talagang malakas ka, like halimbawa si Lenny, malapit yung porsyento niya siya yung pinakamalakas na pwedeng kumalaban kay Sara So, medyo yung porsyento nila ay hindi ganong masyadong malayo. Although malayo, pero hindi ganong kalayo. Sa katulad ni Risa, ito talagang tatambakan to. So malayo. Siyempre, gugustuhin nitong tumakbo kasi wala namang masisira sa kanya dahil in the first place, wala siyang pag-asa manalo. Kailangan na lang niyang kumita. Pero pag tumakbo ka, kikita ka May support ka ng partido mo, may support ka ng mga negosyante. So in short, matalo o manalo, panalo ka, Risa. Sa pera. Pero sa pagtakbo, malabo. So malalaman natin kung gaano kalaos ang dilaw. Alam nyo, eto si Bongbong Marcos, di ba? Ang sabi nga dito nila PRRD, spoiled. Brati. Laki sa layaw laki sa layaw, Jeprox. Alam niyo yung kantang yun, pero ito may katunayan kay Bongbong Marcos. Kasi Bongbong Marcos, maliit ang tingin sa atin. Maliit ang tingin sa atin, nagmamayabang pa, maliit ang tingin sa Pilipino. Kita nyo naman di ba? Syempre, mata pobre yan. New Yorker yan di ba? New Yorker yan. Sige. So, tingnan nyo po itong video na ito at kayo na po humusga kung paano tayo minamaliit ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at ano sabi? sinabi niya na disappointed siya. Dahil Malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Yo! Sabi nga ni JB Hersito, nahuli di umano sa Czech Republic. Yun lang, yung pala, nag-check-in lang. Czech Republic, nag-check-in, nag-check-out din. Pambira, no? Nakakahiya yung gobyerno ni Bongbong Marcos, nahuli daw. Pero hindi maiuwi. Diba? Hindi raw pwedeng maaresto. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo. Diba? So walang nangyari. Sa madaling salita, fake news peddler.
Oo, fake news peddler si Bongbong Marcos. Kahit anong ikot-ikutin nyo, kahit itanong nyo sa abogado ha, hindi yung abogadong yung matabang bakla, wag doon. Ha? Wag yung mga abogado nakakatanggap ng maleta o may inaasahang posisyon kay Bongbong Marcos. Doon sa abogadong neutral. Walang magsasabi sa inyo na yung nahuli ay hindi na-aresto. Diyan tayo niloloko. Pero sa madaling salita, hindi mapapauwi si Bongbong Marcos. Ay si Saldico ni Bongbong Marcos. Palpak, ang aga nagmayabang. Eto ang tanong. Ito ang malupit na tanong kay Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo ang sagot. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa. Ako rin, umasa ako. Paasa ka pala, Bongbong Marcos paasa ka si Claire, tingnan nyo punahin nyo si Claire, parang mainit ang ulo. Siyempre, ipagtanggol mo ba naman yung boss mong gunggong? Yung ganyang kagunggong na boss mo, yung naku. Oo, may kinukwento kasi sa akin dati na pag naging boss niya daw itong si Bongbong Marcos, ang hirap daw talaga ipagtanggol. Tanggol ka ng tanggol, kalat naman ng kalat. O sige, may kita nyo naman kay Claire, di ba? Mainit ang ulo. Sige. Sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong. Saan po siya dapat mag-apologize? Ay, ang taray! Ang taray! Anak mayaman din. Anak mayaman. Ang tinatanong, hindi ba dapat mag-sorry si Bongbong Marcos sa mga Pilipino? O, binabalik pa ni Claire, isa tong malaki. Siguro, ang arrive ni Claire, parang siya yung asawa, Ang tanong, bakit siya kailangan mag-sorry? Siyempre, nag-announce yung presidente ng nahuli. Anong ibig sabihin? Umaasa mga Pilipino maibabalik si Saldico. Yun naman pala, hindi, di fake news. Ba't ka nag-announce? Kasi sa madaling salita, hindi nga naman trabaho ng presidente mag-announce. Ano ba siya, reporter? Vlogger? TikToker? Kasi pagka kala mo maipagmamalaki niya announce, pero pagdating sa drug test, ang kupad. Di ba? Nasunog. Sunog si Bongbong Marcos. Ano ba? Okay, tanungin ko, dapat ba mag-apologize? Dapat ba mag-sorry si Bongbong Marcos? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So sa madaling salita, ang punto ni Claire, umasa kayo. Ang Pangulo din umasa. At ginawa naman niya yung kailangan niyang gawin. So hindi niya kailangan mag-sorry. Ay, mayabang. Laki sa layaw, Jeprox. Laki sa layaw si Bongbong, spoiled brat talaga. Di ba? Kung ganyan ang attitude ng presidente, etong problema natin sa Pilipinas. Seriously, this is the problem of the Philippines. Hanggang ngayon, wala akong makita na posibleng merong katangian na ito. We need leaders. Iba po yung malakas sa masa, iba yung malakas sa boto, iba yung matalino, iba yung mabait, iba yung leader. Alam mo, sa mga naging presidente, isa lang ang nakita kong leader. Si PRRD. At mukhang matatagalan pa tayo makakuha ng isang leader. Tatandaan po natin, wala sa talino yan. Wala sa karisma. Wala sa dami ng boto. Etong si Bongbong Marcos hindi leader. Kasi ang leader marunong mag-sorry. Ano ka, Bongbong? Perpekto? Di ba? Ang tingin ni Bongbong sa sarili niya na napakataas, kayo mga Pilipino ang baba, ba't ako magsosorry sa inyo? Ginawa ko naman ang kailangan kong gawin. Umasa din ako. Di ba? Si Bongbong is not a leader. He is not even competent to become a barangay tanod. Wala talaga. Walang-wala. Yan ang malaking problema natin. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga... Galit na siya. Napapakabot. Ay, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka ba nabigyan ng maleta? Parang gano'n. Tigas ng mga... Oo. pwedeng nagawa sana. Is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo.
ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Saldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Ayun. So sa madaling salita, hindi siya magsosorry. Ha? Kahit umasa kayo, basta nagawa ko, kasalanan ko, umasa din ako, hindi ako magsosorry sa inyo. Bahala kayo dyan. Pero ang tanong, meron bang pagkukulang? Yun ang tanong nung nung journalist. Ang sagot niya, yun pa ang pag-uusapan. Okay? Alam mo kung ako tatanungin? Sige, sa tingin ninyo, meron bang dapat pang nagawa o meron bang pagkakamali ang gobyerno? Bakit hindi natuloy na naibalik si Saldico? Di ba? Alam nyo kung ako tatanungin, walang pagkakamali ang gobyerno. Bakit? Mamaya sasagutin natin yan sa mga topic natin. Kasi, may plano dyan. Gusto nyo malaman yung plano? Yan po yung sinabi ng congressman. Mamaya, pag-uusapan po natin yan, ha? Huwag po kayong aalis. Next topic po. Kaya nga naman, pumalpak ang gobyerno. Ang tanong, di ba? Naghihirap na ang Pilipinas. Yan yung sinasabi natin, 2 araw na po nating sinasabi ito. Habang naghihirap ang Pilipinas, etong ating DOJ Secretary at yung kanyang team, hindi ko rin alam kung medyo may kulang-kulang sa pag-uutak, bakit pumunta doon nang pwede naman niyang kinausap. Meron namang representative, meron namang ambassador, yung Czech Republic dito sa atin. Pwede naman niyang gawin online. Maraming paraan bakit kailangan puntahan doon. Dahil sa akala nila mahuhuli, di gumastos lang sila doon. Yan ang matindi Diba? Naghihirap na nga tayo, puro pa kayo gastusin. Hindi naman niya pupunta dyan ng naka-economy class. Hindi naman niya mag-check-in sa Sogo lang. Diba? Mahal po ang gastusin doon. At higit sa lahat, napahiya po tayo. Pagdating doon. Hindi naman niya pupunta lang mag-isa. Diba? So sayang yung oras na ginagawa nitong DOJ, imbis na nagpunta lang dito. Kaya nga naman, tingnan po natin. Sa tingin po ninyo, pagkano po ba ang ginastos dito sa biyahe? Tanungin natin sila, magkano ba ang ginastos nyo dyan, Claire? Uli. Hindi naman po nagpunta doon ang ating mga opisyal para magbakasyon. Pinunta po nila doon ay trabaho. There are calls na ilabas ng palasyo ang total costing ng pagpunta ng Prague ng government team sa Prague. Is the palace inclined to do this? Para lang kasi ang sinasabi is wala naman daw nangyari at dahil hindi naman naiuwi si Saldico. Ayan, walang na pala ang Pilipinas dyan sa pagpunta nila dyan. Puro kayo isang katutak, 1,000, isang tanga kayo dyan nagpunta. Nagsayang kayo ng pera, magkano ang ginastos? Yun ang tanong. Tingnan nyo po ang reaction ni Claire. Tingnan nyo po ang reaction ng tagapagsalita ng Malacanang. Sa madaling salita, ang salita nito si Claire yan ang salita ni Bongbong Marcos. Magkano ginastos nyo, Bongbong Marcos? Sagot. Hindi naman po nagpunta doon ang ating mga opisyal para magbakasyon. Magkano nga ang ginastos? Hindi ko naman sinabi ro para magpunta ro kung nagbakasyon o nagsirkus sila doon, kung kumain ng popcorn o bumili ng tubig or kung ano man pinagagawa o nag-cocaine sila doon. Hindi naman po yun ang usapan. Hindi naman po yun ang tanong. Ang tanong magkano ginastos, hindi kung nagtrabaho sila doon o hindi. Given na yun, nagpunta ba't ka naman pupunta roon? Di ba? Nang bakasyon pa. Ito naman si Claire, hindi ko naman alam, parang tanga Parang hindi abogado sumagot. Pinunta po nila doon ay trabaho para po sa kondisyon at kalagayan ni Saldico. Kung ano man po ang nagastos dito, ito po ay trabaho ng gobyerno, maaari po itong makita sa COA. Ba't di mo na lang sabihin? Di ba? Simple lang Mainit ang ulo mo, Claire. Ako'y magtatanong lang medyo personal. Meron ka ba? Parang meron ka. Oo. Di ba? Paano ka? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Meron ka ba? O hindi ko alam kung ano ay naku, ayoko baka madamay pa kung sino kasi pero may anak ko. Anyway,
Ba't hindi mo sabihin kung magkano nagastos? Wala bang karapatan ng mga Pilipino para kasi pera naman ng mga Pilipino yan. Iba nga, buti nga kayo sa sarap ng buhay ninyo. Pilipinas halos hindi nyo mapagbigyan yung maalis yung bat, biyahe pa kayo ng biyahe. Di ba? Hindi nyo mapagbigyan yung mga drivers natin, ng mga jeepney drivers sa kanilang mga hiling. Tapos kayo biyahe ng biyahe, wala namang silbi yung biyahe ninyo. Tapos magtatanong lang ng gastusin, hindi nyo masagot. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.